Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, September 9. Ilang progresibong grupo nagprotesta sa tanggapan ng DPWH Central Luzon. Korupsyon, kinundena. Unfinished slow protection sa Kamiling, ikinababahala ng LGU. Pondo sa flood control, tinanggal ng PBBM administration sa NEP 2026. Dalawang senador, pinangalanan ni Engineer Hernandez sa tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Mga ipinatupad na polisiya sa presyo ng pagkain nakatulong para maibsan ang epekto ng inflation ayon sa DA. At 33 imahen ng Birheng Maria tampok sa 4th Indong Alang Musing Exhibit. Nagkaisa ang ilang mga progresibong grupo sa harap ng tanggapan ng DPWH Region 3 upang manawagan na panagutin ng mga korap na opisyales sa sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Nakagalit umunong isipin na kabila ng paghihirap ng ating mga kababayan na taunang nalulubog sa baha, may ilan lamang na napapakasasa sa kaban ng bayan. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Isa lamang ito sa panawagan ng ilang mga progresibong grupo mula sa Central Luzon na nagtipon-tipon sa harap ng opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong Martes, September 9. Matatandaang ang Central Luzon ang nakakuha ng pinakamalaking budget at pinakamaraming flood control project sa bansa, kung saan ayon sa Malacanang sa 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos mula July 2022 hanggang May 2025, 1,617 o 98.01 billion pesos nito ang napunta sa Region 3. Dahil dito, nahaharap sa mga pagdinig ng Kongreso sina ex-DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos silang masangkot sa mga depektibo at overpriced na DPWH flood control projects. Sa pangunguna ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD, katuwang ang Youth for Nationalism and Democracy o YND, nanawagan ng grupo upang panagutin ang mga korap na DPWH officials at iba pang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa rehiyon. Pagkilos ng iba't ibang organisasyon ng mamamayan under ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, ibig sabihin para kundinahin yung patuloy na korupsyon na nagaganap sa DPWH. Ay nilunsad namin to upang kalampagin at hindi manahimik sa anumang maanumalyang proyektong nagaganap. Nakiisa rin dito ang mangingisda na si Mang Romeo Rojas, Pangulo ng Grupong Pangisda Bulacan. Anya, malaki umano ang epekto ng pagbaha, lalo na sa mga Bulakenyong nakatira malapit sa mga coastal areas. Marami rin umanong baryo sa Bulacan ang halos mabura na sa mapa dahil sa mataas na baha. Kaya naman nadismaya umano silang malaman na sa korupsyon lang nauwi ang pondo na para sana sa mga flood control project. Dahil po sa kapalpakan ng mga kontraktor at ng ating gobyerno sa paggawa ng mga flood control, marami pong kabahayan sa mga coastal area, mga kabahayan ng mga mangingisda, ang natangay na lang bigla ng baha. Pagkat hindi nila iningatan, hindi nila inayos kung paano gagasusin ang pondo ng ating bayan. Ayon kay Moc Avellanosa, miyembro ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, dahil umano sa korupsyon, lumiliit ang mga pampublikong serbisyo. Mayaman tayo ang Pilipinas. Sa natural resources pa lang, napakayaman ng Pilipinas. Totoo yun, talagang
nakukurap lang ang pondo ng bansa at hindi to nagiging serbisyo sa mamamayan. Kaya yun ang nakakalungkot. Totoong mayaman pero iilan ang nakikinabang. Dagdag niya, nakakalungkot umano na dahil sa korupsyon, nagpapatuloy ang paghihirap ng maraming mamamayan kung saan maraming Pilipino rin ang nagugutom kabila ng bilyong-bilyong pisong kinukurakot. Ang parehong panawagan ni Abel Llanoza at Rojas, magkaroon ng ngipin ang batas upang mapanagot ang lahat ng nagkasala anuman ang posisyong kanilang inuupuan. Ay panagutin ng mga kontraktor, kahit ng mga nasa LGU, kahit ng mga nakaupo sa pinakamataas na sektor ng ating lipunan, ay managot. Dapat walang piliin, lahat na nagkasala, parusahan, nangaayos sa batas. Walang kinikilingang paglilitis at bukas sa pampublikong ang paglilitis. Kasi alam naman natin na sangkot sa korupsyon na ito ang mga politiko. Kaya tayo nananawagan ng transparency sa investigasyon kasi dapat walang i-cover up, walang pagtakpan ng mga politiko. Kung talagang sangkot sa korupsyon, dapat managot. Samantala, nanawagan naman si Abel Llanoza sa iba pang mga Pilipino, partikular na sa Central Luzon, na mamulat at makilahok sa mga kilusan na lumalaban sa katiwalian ng pamahalaan, lalo na't nakasalalay sa tuluyang pagputol ng siklo ng korupsyon, ang kaligtasan, dignidad, karapatan at kalayaan ng bawat isa. Bilang mamamayan ay maging mulat, makisangkot at kumilos kasi hindi dapat normal to hindi siya new normal sa atin yung ganitong mga korupsyon. Patuloy na mga lampag ang mamamayan, patuloy na mga lampag ang lahat ng sektor. Bukod dito, bawat pisong ninakaw umano ay buhay na nalalagay sa panganib at bawat pekeng proyekto ay baha na nakaamba sa maraming mamamayan, partikular na ang mga hirap ng bumangon sa siklo ng kalamidad at kapabayaan ng gobyerno. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, nanawagan ng Municipal Planning and Development Office ng Kamiling na tapusin pa ang karagdagang 12-kilometer slope protection upang maprotektahan ang urban area ng bayan laban sa taunang pagbaha. Ngunit mananatiling malaking hamon ng panukala matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling vlog na wala ng pondong ilalaan para sa mga flood control project sa National Expenditure Program 2026 dahil sa mga isyu ng implementasyon at umunoy insertion sa budget ng DPWH. Narito pong report. So ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Ayan mga DPWH dito sa Tarlac. Look. Viral sa social media ang POV ng isang netizen na dumaraan dito sa Kamiling Bridge sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Makikita sa video ang ilang mga construction workers na tinatapalan ang butas sa slope protection gamit lamang ang hollow blocks at halo ng semento. Galit ang netizen sa kanyang pahayag bago pa lamang umano ang infrastruktura, sira na agad matapos ang habagat at bagyo nitong Hulyo at Agosto. Sa fact-checking ng CLTV 36 News, aming napag-alaman na ang eksaktong lugar ng viral video ay nasa barangay Kakamilingan North, pasok sa urban area ng Kamiling. Sa aming drone footage makikita hindi natapos ng mga nabibidyuhan na nagkukumpuni ang proyekto. Actually po, itong DG ho natin, na-report na ho natin ito sa kinaukulan sa DPWH bago pa po nag-viral itong DG ho natin. Kaya nung na-report ho natin, sinabi naman na actionan. So yung ginawa ho sa DG ho natin na ito nga ho, medyo may portion na nagiba, preemptive lang po yung ginawa. Pero itong mga susunod na araw, gagawin na ho talaga ito. Para sa mga residente, hindi biro ang baha na dumarating taon-taon kaya malaking tulong umano ang slope protection. Sobrang alala po ng mga kabarangay namin kasi nga po yung nangyari. Kasi nga nakita naman po natin na medyo lumalala na po yung bitak ng dike, ma'am. Kasi nung nakarang taon, medyo although yearly po na nababaha po kami pero hindi grabe. Pero itong nakaraan po talaga, as in ma'am, sobrang taas.
Sinubukang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang Tarlac 1st District Engineering Office. Ayon sa tagapagsalita ng Tarlac 1st DEO na si June Catalan, may ilang misinformation sa nag-viral na video. Una rito umano ay ang sinasabing bago lang ang istruktura. Well, ito po yung proyektong ito, natapos po siya ng 2012. It's been 5 years. Halos 5 taon na po siyang dinadaanan ng tunot, tubig. Ito po kasi Kamiling Air is talagang daanan po ng tubig na nanggagaling po sa Zambales. Pagka dumaan ng tubig dito, talagang pagka malakas ang bagyo, malakas ang ulan, rumaragas ako ang tubig. Kaya lang, hindi may iwas po pagkataon. Sunod-sunod, lakas ng ulan. Mayroong portion dito na sila. Yun po yung ginagawa natin ng temporary illumination. Bagamat hindi niya sinabi kung sino ang construction company na responsable sa nasirang infrastruktura, committed di umano ang kumpanya na ipagawa ito ng walang bayad. Alam ko, sinabihan na ko. Sangayon din po sa sulat na request ng ating LG. Gumawa po sila sa amin, they are requesting for the rehabilitation. Ngayon, sinulatan po ang contractor. Hindi ko lang kung alam sino yung contractor. Pero nangako naman po itong ating contractor na gagawin po yun. Although it's been 5 years na natapos po, gagawin po dito. Nang walang kauulang gastos ng LG or ahensya ng pamahalaan. Downfall ng mountain area ng Zambales ang Kamiling River, kaya taon-taon ay may malaking hamon sa flash flood sa urban area ng bayan. Kaya para kay Mahalia Mateo, administrator ng Kamiling LGU, sa umiinit na diskurso sa mga substandard at palpak na flood control, sana raw ay hindi pa rin mapag-iwanan ang kanilang bayan sa pag-allocate ng pondo sa flood control. Mahalaga po ang mga flood control projects sa Kamiling. Dahil po kumpara po nung una na binabaha po ang Kamiling, ngayon po ilang taon na po kami hindi nababaha. Kanya nga lamang po ngayon pong taon na ito ay may mga nabitak po na dike. Kung kaya po nagkaroon po kami ng malaking pagbaha. So ang pinapanambal lang po namin sa aming lokal na pamahalaan ng Kamiling ay hindi na po mapunduhan ang mga flood control project po na nandito po ngayon sa amin na mga dahil po ang kababayan ko po, kami po dito sa Kamiling ay talaga pong kailangan po namin ng mga flood control project na alam po namin ay malaking tulong po ang magagawa po sa aming bayan. Ayon sa Municipal Planning and Development Office, 12 kilometro pa ang kulang sa slope protection ng Kamiling. Actually, ang kulang pa po ngayon sa aming bayan ng flood control, yung slope protection specifically is 12 kilometers pa. So kaya po malaki pong dagok or kakulangan sa amin kung hindi po may tutuloy yung mga flood control projects na ito. After po ito, pag nakompleto po ito, malaki pong magiging tulong po lalo na sa mga low-lying po ng mga barangays namin. Base sa transparency portal ng isumbong sa Pangulo, umabot sa 3.3 billion pesos ang flood control projects sa Kamiling River. Sa ilalim yan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung pagbabasihan natin ang mga datos ng proyekto sa Kamiling Tarlac 2022 hanggang 2025, malinaw na iilang kontratista ang dominanteng nakakuha ng malalaking flood control projects. Ang mga pangunahing kontratista at kanilang tinatayang kabuang halaga, ang kumpanyang Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation. Lumalabas na ito ang pinakamalaking nakakuha ng kontrata, kasama man o solo sa joint venture. Ang mga proyekto, Floodway Phase 2, 3, 4, 5 at joint venture ng BMK Construction. Ilang slope protection at steel sheet pile na nagkakahalaga ng 62 million pesos hanggang 144 million pesos kada isa. Tinatayang nasa mahigit 1.5 bilyong piso ang nakubrang kontrata ng naturang kumpanya. Sumunod naman dito ang BMKM Construction kasama ng Royal Crown, kasama sa pinakamalaking proyekto ng Flood Phase 3, 4 at 5. Tinatayang aabot naman sa 800 million hanggang 1 bilyong piso. Depende sa hatian ng kanilang joint venture. At pumapangatlo ang AC Solvent Construction and General Merchandise. Malakas din sa slope protection projects.
may kontratang naglalaro mula 38 million pesos hanggang 100 million pesos. Tinatayang aabot sa 400 million pesos ang kanyang nakubrang kontrata. Samantala, sa pinakahuling vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mariin niyang binigyang diin na dahil sa mga isyong lumulutang hinggil sa implementasyon ng mga proyekto at elegasyon ng insertion sa pondo ng DPWH, wala nang ilalaan para sa flood control project sa 2026 National Expenditure Program. Isang desisyong may mabigat na implikasyon sa mga nakabinbin pang proyekto na hanggang ngayon hindi tiyak kung magiging epektibo, lalo na kung walang malinaw na batayan ng isang komprehensibong master plan. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nanawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na mas malawak na panagutan kaugnay ang kontrobersyal na flood control projects. Iginiit nilang hindi lamang kontratista ang dapat managot, kundi pati ang mambabatas, opisyal at padrinong politika. Kasabay ng panawagan para independent committee at reforma. Naritong report. Tahasang iginiit ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na hindi lamang dapat mapako sa mga kontratista ang CC sa katiwalian sa flood control projects. Dapat din umanong managot dito ang mga mambabatas, engineers, auditors at mga padrinong politiko na nakikinabang sa maanumalyang pondo. Sa pastoral letter na pirmado ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David, binigyang diin ng mga obispo na dapat inclusive ang pananagutan at investigasyon dahil malinaw na maraming sektor ang sangkot sa katiwalian. Kinuwestiyon din ng CBCP ang kredibilidad ng mga investigasyon dahil ilan umano sa mga mismong nagsisiyasat ay nadadawit sa mga isyong pork insertions na kumakaltas sa budget para sa mahalagang serbisyo gaya ng edukasyon at kalusugan. Binigyang diin ng simbahan na ang tunay na hustisya ay nangangailangan hindi lamang ng parusa kundi pati ng pagbabalik ng nakaw na yaman sa kaban ng bayan upang magamit para sa iba pang pangangailangan ng mamamayan. Suportado rin ng CBCP ang panawagan sa pagbuo ng independent committee at hinimok ang kabataan na gamitin ng digital platforms upang bantayan, ibunyag ang katiwalian at manawagan ng reforma. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Nagpalitan ng pananaw at rekomendasyon si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ng dating mga kalihim ng kagawaran sa isang pulong nitong linggo. Tinalakay nila ang paglilinis sa ahensya at pagrepaso sa mga polisiya, lalo na sa gitna ng kontrobersya sa ilang flood control projects. Magbabalita si Jody Mercado. Ibinahagi ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Ping De Jesus ang mga napag-usapan sa pulong kasama ang kasalukuyang kalihim na si Vince Dizon at former Secretary Rogelio Babe Singson nitong linggo, September 7. Layunin nitong matukoy ang mga hakbang upang maayos ang operasyon ng ahensya at maiwasan ang mga anomalya hinggil sa kontrobersyal na usapin ng flood control projects. Kumonsulta si Dizon sa mga dating kalihim kung paano aayusin ang DPWH sa gitna ng mga iskandalo. Ayon kay De Jesus, kailangan linisin ng ahensya ang mga sangkot sa iligal na aktibidad. Those who are with probable cause of having engaged in corruption should be suspended and charges should be filed. And then, if found guilty, they should be dismissed from the service. And then, on the other hand, all those must identify those who are deserving and should be promoted. So it's not just the negative, but also the positive. In order to restore keep the morale of the people, because baka ma-demoralize lahat yun, no? Dapat din umanong habulin ng mga kontraktor na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. And if warranted, file charges and blacklist those who are, have been found having engaged in corruption. Kailangan rin daw bisitahin at kung kinakailangan, rebisahin ang mga umiiral na bidding procedures ng DPWH. They will all be conducted without collusion, all above board. And then siguro to establish yung quality assurance team who will report to the department, the central office under the secretary, to inspect projects before they are accepted and paid for. Okay. And if they are found substandard, the contractor should be required to redo them at their own expense. Okay.
Batid umano ng dating kalihim na sapat ang kakayanan ni Dizon sa mabigat na misyon na iniatang sa kanya, lalo na sa pagbusisi ng panukalang pondo ng kagawaran. I'm happy to see that Vince Dizon has Secretary Vince has the support of the President. Because without that support, you are free for all sa'yo. Kakainin ka ng buhay dyan ng mga politicians. No? So, the President has to have his back. And he should make it known to others that he has his back. So that hindi sila gagawa ng kalokohan or matatakot sila. So, I suspect he will probably reduce because there is a lot of fat in the budget as proposed. And but I suggested to him that he makes sure that he has enough budget to set up to support yung quality assurance team kasi that's a new addition eh. But that's every peso there, if they do their job, will be worth it. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, 2 senador at isa pang undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tumatanggap umano ng kickback o porsyento mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Ito ang inihayag ni Engineer Bryce Hernandez, dating officer in charge ng Bulacan 1st District Engineering Office sa pagdinig ng House Joint Committees on Public Accounts, Public Works and Highways and Public Accountability ngayong Martes, September 9. Ay kay Hernandez, kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Binanggit din ni Hernandez si Engineer Henry Alcantara, dating District Engineer ng Bulacan 1st DEO, at si Undersecretary Robert Bernardo. Umabot na umano sa higit 1 billion pesos ang perang inihatid sa kanyang opisina ni Sally Santos ng SYMS Construction Trading mula 2022. Kinukuha raw ito ni Alcantara na siya rin umano naghahatid ng pera sa mga nabanggit na senador. Itinanggi naman ni Alcantara ang mga paratang ni Hernandez. Mariin ding itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na tumanggap siya ng kickback money mula sa flood control projects ng DPWH. Aniya walang katotohanan ang mga paratang ni Hernandez at hinamon niya itong pareho sila magpa-lie detector test sa harapan ng publiko. Nakahanda raw ang mambabatas na patunayan na pawang kasinungalingan ng mga sinasabi ng dating opisyal ng DPWH. Gayon din si Senator Joel Villanueva na nagsabi na wala siyang tinatago at willing na sumali sa anumang investigasyon. Inutusan ni Department of Transportation o DOTR Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Office o LTO na ipatawag ang 2 district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Bunso dito ng mga aligasyon na gumagamit sila ng peking driver's license para makapasok sa mga kasino na nabanggit sa investigasyon ng Senado sa mga flood control project. Ipina-verify na raw ni Lopez ang mga lisensyang ipinakita sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Lumabas sa investigasyon ng LTO na walang nakarehistrong lisensya sa mga pangalang Marvin Santos de Guzman at Joseph Castro Villegas na ginamit bilang alias ng 2 opisyal. Aminado naman ang 2 na bumibisita sila sa mga kasino matapos ang oras ng trabaho. Kaugnay nito, maglalabas ng show cause order ang LTO laban sa kanila at magsusumite ng ulat sa committee ni Senator Rodante Marcoleta. Samantala, ipinagpaliban ng International Criminal Court o ICC ang nakatakdang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sigiit ng kanyang kampo na hindi siya fit na sumailalim sa paglilitis dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa desisyong inilabas ng pre-trial chamber nitong Lunes, September 8, sinabi ng mayorya ng hukom na kinakailangan na pansamantalang pagpapaliban upang mapagdesisyonan ng mosyon ng defense team ni Duterte at upang kaugnay na usapin. Gayunpaman, tumutol si Judge Maria Flores Liera at iginiit na dapat ituloy ang pagdinig gaya ng nakatakda.
Ang confirmation of charges hearing ay kritikal na bahagi ng proseso ng ICC upang matukoy kung sapat na ebidensya laban sa akusado. Kapag nakumpirma ang mga kaso, uusad ito sa trial chamber para sa susunod na yugto ng paglilitis. Matatandang noong March 7, 2025, naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte kaugnay ng umunoy crimes against humanity, gaya ng pagpatay, torture at rape na naganap sa Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Naaresto siya ng mga otoridad sa bansa noong March 12, 2025 at kalaunay isinuko sa ICC. 2 araw matapos ito, humarap siya sa unang pagkakataon sa korte sa pamamagitan ng video link. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa kabila ng tumaas na inflation rate, hindi raw ito masyadong naramdaman ng mga mahihirap na mga pamilya. Dulot daw ito na ipinatupad na polisiya ng Department of Agriculture para sa mababang presyuhan ng mga bilihin. Narito pong report. Nakatulong raw ang ipinatupad ng mga polisiya ng Department of Agriculture o DA upang mapagaan ang epekto ng inflation, partikular sa mga pinakamahihirap na consumer sa nakaraang buwan ng Agosto. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong September 5, umakyat sa 1.5% ang headline inflation nitong August mula 0.9% noong Hulyo. Ang pagtaas ay bunsod ng mas mahal na presyo ng pagkain dahil sa pagkakaantala ng supply na dulot ng mga bagyo at pagbaha. Ang mataas sa antas ng inflation rate ang tumapo sa serye ng pagbagal nito sa loob ng 4 na buwan. Gayunpaman, mas mababa pa rin ito kumpara sa 3.3% noong August 2024. Samantala, nananatiling negatibo ang inflation sa negative 0.6% sa bottom 30% ng income households na itinuturing na deflationary trend simula nitong Hunyo. Ayon sa DA, malaki ang ibinaba ng datos
dahil sa pagpapatupad nila ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas. Batay sa polisiya, nasa 43 pesos kada kilo ang MSRP ng bigas simula July 16. Bagay na nakatulong upang mapanatiling mababa ang presyo nito sa merkado. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na tinututukan din ng kagawaran ang pagpapatatag ng presyo ng iba pang pangunahing pagkain gaya ng karne, manok, isda at gulay sa kabila ng pinsala sa lokal na supply dahil sa masamang panahon. Pinayagan rin ang pag-angkat ng isda dahil sa nalalapit na pagsasara ng fishing season at ang pagbabakuna sa mga manok laban sa bird flu para matiyak ang supply ngayong papalapit ang holiday season. Dagdag pa ng kalihim, mahigpit ang pagbabantay ng DA sa supply at presyo ng mga pangunahing produkto alinsunod sa atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing abot kaya ang pagkain lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na posibleng harangin o pansamantalang i-shutdown ng ilang social media at online shopping platform sa bansa kung patuloy na makikitang ginagamit sa pagbebenta ng mga iligal na produkto at upang online harms. Ayon kay CICC Chief Yusek Renato Aboy Paraiso, kasama sa mga tinutukoy na paglabag ang pagbebenta ng fake products, mga gamot at vape na hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA, gayon din ang pagpapakalat ng maling impormasyon at deepfake videos. Binanggit niya nagsimula na makipagtulungan sa pamahalaan ng ilang kumpanya gaya ng TikTok at Shopee para sugpuin ang naturang aktibidad. Gayunpaman, aminado siyang hindi pa ito ganap na perpekto at may mga panuntunan dapat pang sundin. Kasabay nito, inilunsad naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang e-commerce Philippine Trustmark na lang ipakilala sa publiko ang mga lehitimong online seller at platform. Sa ngayon, nabigyan na ng Trustmark ang TikTok habang inaasikaso pa ang aplikasyon ng Shopee bilang bahagi ng pagpapatupad ng Internet Transactions Act. Samantala, ipinakilala ang mga destinasyon, produkto at festivals ng syudad ng San Fernando, Mexico at Santa Ana sa unang Central Luzon Tourism and Trade Fair ngayong Setyembre. Malaking tulong daw ito para sa promosyon ng sektor ng turismo sa mga nasabing lugar. Narito pong report. Matagumpay na naisagawa ang unang edisyon ng Central Luzon Tourism and Trade Fair sa Event Center SM City, Pampanga nitong Sabado, September 6. Pinangunahan ito ng Department of Tourism Region 3 kasama ng ilang lokal na opisyal mula syudad ng San Fernando, bayan ng Mexico at ng Santa Ana. Ibinida sa aktibidad ang tourism destinations, festivals at mga ipinagmamalaking produkto ng nasabing mga lugar bukod pa sa seminars at cooking demo. Ayon kay Dr. Richard Dainos, Director ng Department of Tourism Region 3, isinusulong ngayon sa turismo ang pagkakaroon ng inclusivity. Nakakatuwang isipin kasi meron ng collaboration na nangyayari. Ibig sabihin, malaking paniniwala nila sa turismo na makakaangat ang bayan at makakatulong ito sa kanilang mga economic activity. Napakaganda ng ginawa ng San Fernando, ng Mexico at ng Santa Ana. Isang halimbawa yung collaboration for of course to emanate that aspect of inclusivity. Ito isang magandang hakbangin para maitaguyod natin sama-sama ang turismo. Paraan din raw ang Tourism and Trade Fair upang makilala rin ng iba pang mga bayan ng Pampanga tulad ng Santa Ana. Dahil binigyan po kami na pagkakataon na ipakita, i-showcase yung Santa Ana product and ang aming mga destination tulad po ng St. Isidore, The Farmer and Resort. Ito po ay ang aming pinagmamalaking destinasyon ng aming bayan na Santa Ana. At ang aming festival po ay ipinapakita yung kultura at kung ano po yung significance na binibigay sa turismo ng bawat mamamayan ng Santa Ana. Napakalaga po na sinyo-case namin ito ngayon para po ipakita hindi lang po sa bayan namin sa Santa Ana, kundi po sa karatig bayan tulad po ng Mexico at San Fernando. Ito na ang ikatlong pagkakataon ng pakikipagkolaborasyon ng Mexico sa Tourism and Trade Fair at positibo ang resulta nito sa kanilang bayan. Bali po, in purpose na po nining Tourism Trade Fair is to promote the locals MSME na
ma-promote keng makanini klaseng mall na maraguling foot traffic na dati alam makikilala pero ngayon nga chula kaya makikilala lang dahil kaya support na din ng SM. Ang Lakeshore naman po, kaka-open na pa po kitang park na. At katanda kayo pong mag-visit ka rin for the minimal entrance fee mo po. Samantala, handa raw umagapay ang syudad ng San Fernando sa Karatig Bayan upang sabay-sabay na umasenso sa larangan ng turismo. Kasi yung San Fernando, halutan naman center yan eh. So, agad no rin nga ang balen na magkailan makaring well-known product do. So, hindi mo po yan yung Mexico, yung Santana, siguro kayo tutuloy, Arayat, makanyan. Agad na banda po, pamisan-misan na mo, itamo ang kiti Kapampangan, i-promote tala rin produkto damo. So, yung pagkaintindi ko kanita pa, yung San Fernando, yung manimuno kay Makanyan. Uling pong, tapos nabanggit ko na sentro tamo, ang pong dakal tamong NGOs, ang pong city government, officials and employees, talagang mag-obrala para kanini. Nakatakda namang isagawa ang ikalawang Central Luzon Tourism and Trade Fair ngayong linggong ito sa SM City, Talabastagan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ilang kabanay ang nag-abang sa total lunar eclipse na naganap ng gabi noong linggo September 7 at tumagal hanggang madaling araw nitong Lunes, September 8. Isa na riyan si Jesse James De Jesus na nagmula sa Pescadores, Candaba, Pampanga. Base sa karanasan ni De Jesus, hindi na naging madali ang pagkuha niya ng footage ng blood moon dahil sinabihan ito ng masamang panahon. Pero kahit makapal ang ulap at bumagsak ng ulan, nakuhanan pa rin niya ang lunar eclipse gamit ang kanyang cellphone at isang telescope. Hindi ito ang unang beses na nakahiligan ni De Jesus ang pagpipicture at pagvideo ng buwan dahil madalas na niya itong gawin sa mga nakaraang taon. Sa katunayan, pinaghahanda na rin niya ang susunod na total lunar eclipse sa March 2026. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Mahalagang hakbang para sa healthcare sa Central Luzon ang naisakatuparan sa pagbubukas ng Kidney Transplant Center sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Katuwang ang Mount Grace Hospitals Incorporated nitong Biyernes, September 5. Ito ang kauna-unahang Kidney Transplant Center sa City of San Fernando, Pampanga at itinaon ng inauguration nito kasabay ng kapistahan ni St. Teresa of Calcutta. Isang makabuluhang selebrasyon na nag-uugnay sa vision ng ospital at sa adhikain ni Mother Teresa ang magbigay ng malasakit at pag-asa sa kapwa. Ayon kay Dr. Christine Malig, Director for Ancillary Services ng Calcutta, kabilang ang Pampanga sa mga probinsyang may mataas na bilang ng kaso ng kidney disease. Isang kondisyon na hindi lamang pabigat sa pasyente, kundi maging sa kanilang pamilya.
So as part po ng commitment namin to symbolize po yung advocacy ni Mother Teresa, at saka po ang goal din naman po ng hospital is to innovate and always po give the needs of the community. So ang ano po namin ngayon is mabigyan ng yung ultimate solution po for patients natin na nagkakaroon po ng chronic kidney disease. So, ang solution po talaga kasi is kidney transplant. Tinitiyak ng ospital na safe at maayos ang pangangalaga sa mga pasyente dahil handang-handa raw ang naturang center. Bukod sa kompleto ang pasilidad nito, sinigurado rin ang dekalidad na serbisyo dahil sa kanilang competent doctors at well-trained nurses. Meron na po kasi tayong mga nephrologists po na on board na as part of ng ating service po. Kami nag-recruit din kami ng mga transplant surgeons po at saka yung mga urologists. So we engage these people po para to form the kidney transplant team. So buo po siya from doctors, including po yung mga nurses. Nagpa-train po kami ng mga nurses. Pinadala po namin sila for adequate training. So nakatutok po sila dun sa skills na yun. Lahat po ng supplies, medications, kinumpleto po namin yung mga yon para po smooth po yung ano po nating service natin. Siyempre po quality ang kailangan natin. So top-notch po ang ating mga doktor, mga nurses po natin. Lahat po ng kailangan ng mga doktor na supplies, medications, lahat po, including our OR, naka-set up po siya na madali pong yung flow po ng operations. So, inayos po namin talaga. Bagamat handa ang pasilidad at sapat ang expertise ng medical team, aminado ang mga doktor na nananatili pa ring hamon ang kakulangan ng kidney donors. Sinasabi rin po namin sa buong Pilipinas, no, at mas lalong-lalo na po dito sa Central Luzon and Pampanga, na ine-encourage namin ang mga kamag-anak or ang mga tao na mag-donate po ng kanilang kidney kung sila naman po ay very healthy. Wala naman po magiging problema yun kasi yun ang kalimitang takot. So ang magiging limit lang po usually is kapag walang nagiging donor para sa mga pasyente nating nagda-dialysis. Iginiit din nila na hindi basta-basta ang proseso ng pag-donate ng kidney. Isinasagawa lamang ito matapos ang masusing pagsusuri para masiguro ang kapakanan at kaligtasan ng mismong donor. Binigyang diin din nila na bawat hakbang ay maingat na pinaghahandaan mula sa pre-operative assessment hanggang sa post-operative care upang tiyakin na ligtas at maayos ang buong proseso. Samantala, kasabay ng pagbubukas ng center, dumalo rin sa inauguration ng alkalde ng siyudad ng San Fernando na kilala sa pagbibigay prioridad sa mga programang naglalayong maghatid ng dekalidad na health services para sa mga Fernandino. Ayon kay Mayor Vilma Caluwag, malaking advantage para sa mga Fernandino ang bagong kidney transplant center dahil dito na mismo sa lungsod nila makukuha ang serbisyong dating kailangan pang puntahan sa malalayong lugar. Marami ng pagpipilian yung mga tao, especially napaka-traffic na talaga sa Manila. Nakikita naman natin yung problema sa traffic even here in San Fernando, di ba? So hindi na lalayo, hindi na darayo yung mga Fernandinos at iba pang mga karatig na natin bayan, no? Kaya yan, malaking tulong ito kasi menos gastos. Maganda kasi yon, yung imagine nakikilala talaga yung syudad natin sa health industry kasi marami tayong magagandang hospital dito sa syudad ng San Fernando. Siniguro rin ng alkalde na may nakahandang mga programa ang lokal na pamahalaan ng San Fernando para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Sa mga kakilala nyo pong nagkakaroon ng problema sa kidney, dito po, mag-consult po kayo dito sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Ngayon kami nagbubukas ng pinto para sa inyo. Sana marami tayong mainganyong magpa-kidney transplant para mabawasan ng mga nagda-dialysis. Punong-puno lahat ng dialysis centers natin. No? Samantala, kasabay ng Kidney Transplant Center, isang dental clinic din ang binuksan ng ospital bilang patunay ng patuloy na pangako ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center na maghatid ng serbisyong may kalidad at maaasahan. Danny Cagino, CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inaalala ngayong araw ang ika-75 taong pagkakatatag ng Mother of God Council Seminary ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Itinuon naman ang okasyon sa unveiling ng historical marker para kay Bishop Cesar Maria Guerrero na siyang nagbukas ng seminaryo. Narito pong balita. Ginunita ang magkakasabay na okasyon ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga ngayong araw, kasabay ng solemnidad ng Virgen de los Remedios. Ipinagdiriwang ang ika-75 anibersaryo ng Mother of Good Counsel Seminary o MGCS sa siyudad ng San Fernando at ang pagpapasinaya ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP commemorative marker ni Bishop Cesar Maria Guerrero. Sinimula ng unang bahagi ng programa sa isang misa sa pangunguna ni Archbishop Florentino Lavarias kasama ng ilang pari na dinuluhan ng mga opisyal ng NACP, mga kaanak ni Bishop Maria Guerrero at mga mag-aaral ng seminaryo. Sinundan nito ng paglulunsad ng klat na pinamagatang Ingbini na iniyakda ni Dr. Lino Dizon, nakapaloob sa libro ang kasaysayan ng MGCS. Habang sama-sama naman ang mga nagsidalo sa unveiling ng marker ni Bishop Cesar Maria Guerrero na pinasinayaan naman ng NACP. Ayon kay NACP Chairperson Regalado Trota Jose Jr., matagal na proseso ang pinagdaanan at nararapat lamang na mabigyan ng panandang pangkasaysayan si Maria Guerrero na unang obispo ng San Fernando, Pampanga at ang founder ng Mother of Good Counsel Seminary. Dalawang bagay yon. Yung isa sa religious side. So sa religious side, yung papapalaganap ng devotion sa Nuestra Señora de los Remedios, sa panahon ng maraming mga hook noong panahon magulo. So yan ang nagbigay ng nagpatibay ng pananampalataya sa simbahan at saka nagbigay ng kapayapaan unti-unti sa bayan probinsya ng Pampanga. Pangalawa, sa civil side naman, sa side ng bayan, pinromote niya yung pagbasa ng Fili at saka Noli kung kailan at that time bawal na bawal ang pagbasa. At saka talang ayaw nilang ipabasa sa mga religious schools Noli at Fili. So si Bishop Guerrero pinus niya na basahin nila ang Noli at Fili at saka pinus niya yung yung mga Pilipino ay maging bahagi rin ng hierarchy ng Pilipinas. Kasi una po mga foreigners ang mga bishop natin. So isa siya sa pioneer ng mga local na pare na naging mataas na tungkulin sa simbahan. Sinabi naman ni Archbishop Lavarias na umaasa siyang sa pamamagitan ng pananda ay maging ehemplo ang buhay ng obispo sa lahat, lalo na ang kanyang pagkalinga sa mga mahihirap. Itang kayang pamaging simple ang popang pami biye kay kapat keng kayang liban abiye. At yung lugod na, especially kareng pakakalulo. So ini, metong yan tanda, ban paganaka, kay kami na, kay katam, na potang miras sa akin at hintamo namang responsibilidad na makanano yung likwanan diwa ning biye na ning minunatang obispo o ini mo naman sana yung isunduta mo. Para bang kanita itang kayang bakas papunta kay nga pong Ginoo, iya mabura. Nilalado tayo pampasalan kapamilatan ng kay katang pamanuki yung kayang alimbawa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Bishop Cesar Maria Guerrero sa pagkilalang iginawad ng bansa. Bilang paalaala sa mga nagawa ni Lolo Obispo dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas din. Dahil nga nung panahon ng Hapon ay para siya yung namuno sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Eh di syempre mahirap yun, hindi ba? Panahon ng Hapon. At para sa akin, parang gantimpala sa kanya yung naging siya dito, Archbishop ng Pampanga. Dahil napaka-importante yun. Samantala, ipinabot naman ni Archbishop Lavarias na sa paggunita ng anibersaryo ng seminaryo ay mamulat ang kaisipan ng mamamayan sa responsibilidad ng sama-samang paghahanap ng mga kabataan na tinawag upang maging pari. Yung sigurong malyaring gawan kanini yapin itang na makanalangin bold. Then kay katamong laiko, lalong-lalo na king pamangailanganan ni seminary. Emo king dening lulub seminaryo, doon mo naman manang makanano makapundar a grupo, bantas sumauplak yung pamanintun mo naman financial assistance. Then kayo may ito nga kakita mong mabayat ka rin, imbisan lungub
seminaryo apin itang pantustus karela. Of course, naman natustusan nga ng diocese yan, pero nung South Tambo, siguro ating grupo, ilang sumaw for the operation and running of the seminary. Umaasa rin ito na sa mga susunod na taon ay may pagdiwang din sa iba't ibang parokya ang pagkakatatag ng Mother of Good Counsel Seminary. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bukas na sa publiko ang Marian Exhibit na proyekto ng Kulyat Foundation at makikita sa Angeles City. Hanggang dito mapalakas pa ang pananampalataya ng mga Katoliko at malaman ang kwento sa likod ng mga imahe. Naritong balita. Sumasalamin ng malalim na pananampalataya ng mga Kapampangan sa pagbubukas ng ika-4 na taon ng Indung Alangmusing Exhibit sa Museo ng Angeles, Barangay Santo Rosario, Angeles City, nitong Sabado, September 6. Pinangunahan ng okasyon ng Kulyat Foundation Incorporated o KFI, katuwang ang Angeles City Government sa pamamagitan ng City Tourism Office. Dinaluhan rin ito ng barangay officials, Daughters of Mary, mga deboto at iba pang bisita. 32 imahe ng Birheng Maria ang nakadisplay sa exhibit na may tema ngayong taon na Mother Mary, the Guide of Pilgrims in the Way of Hope. Isa sa mga rebulto ay ang replika ng Our Lady of Fatima na ipinrosisyon noong 1986 People Power Revolution. Ayon kay Architect Len Nagyat, Vice President ng KFI, may kaugnayan raw sa kasaysayan ng Angeles City ang patuloy na pagdaraos ng Marian Exhibit. We continue being the advocate of culture and heritage kay Katamong Balen. Tutuloy meaning masanting tradisyon na aliwaliwang ecclesiastical exhibits. Yearly, we're trying to gather and invite people, not only Catholics, even for to visit us and see the magnificent and beautiful collections and images na atsuketi kay Katamang Balen at ibang balen na andaman. Batid ng organizers ang kahalagahan ng mga imahen, kaya naman mahigpit ang seguridad ng museo. May deploy kami pong security team here at Angeles, Museo ng Angeles, na umunang dili po, kasiping niya po ang kaya naling police station. We ask some help from them so that the images will be protected from time to time. And also, we installed CCTVs here at the Museo ng Angeles that will ensure protection and security to our images. Bukod dito, paraan raw ang exhibit upang mapalakas din ang pananampalataya ng mga kabataan. Especially this exhibit, not just only for the Catholic faithful that attends Mass at Holy Rosary Parish, but also we invite all the Catholic faithful from different places, not just only here in Angeles, but also in the neighboring towns. No? Uling pong in-exhibit tamo po, we don't just feature Mama Mary images, but rather the kwento, nare pong kwento na rin tao behind these images. Sabi natin ng kaya tamong bayani, the youth are the hope of tomorrow. So, dito pong kayanakan po, I would like to invite them to see our exhibit and be inspired from the different stories of our camareros through the inspiration of the Blessed Virgin Mary. Si Carlo Andre Malenab ay isa sa mga kamarero na kasali sa exhibit. Ipinahiram niya ang imahe ng Our Lady of the Assumption na matagal nang pinangalagaan ng kanyang pamilya. Ilan po kami magkakasama kami dito na lagi naming ina-exhibit sa iba't ibang lugar yung mga image namin para ma-share namin yung, syempre, that's our mother. So, di namin pinagdadamot na makita sila ng iba't tao na iba-iba yung title. Simula nag-serve ako kay Apo, yun, doon na parang nasagot lahat ng dumating yung mga blessings, gano'n, na yun, about sa work, tsaka sa iba pa, sa family, gano'n. Libre ang pagbisita sa exhibit sa Museo ng Angeles na tatagal hanggang September 20 at bukas tuwing Lunes hanggang Sabado 9 a.m. hanggang 5 p.m. I-extend naman ang exhibit hours tuwing Linggo hanggang sa pinakahuling misa ng Holy Rosary Parish o Pisambang Maragul. I would like to invite everyone, not only our neighboring towns of but the whole Philippines, kasi po if you visit Angeles Museo and the images, you will also be able to view
the magnificent church po namin ng Holy Rosary na para po kayo nasa Europa. Ito pong area namin, pinagsisikapan po namin pagandahin para sa ating lahat para maging maging renowned. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.